Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng politiko. May nagbabadya na naman daw na malakihang cabinet revamp ang Marcos Jr. administration dahil sa lumalagapak na ratings. Siyam na cabinet secretaries ang nabanggit dito. Kailang ang pag-usapan lang natin muna ngayon ay ang napipintong o posibleng pagsibak kay Secretary Vince Dizon ng DPWH. Among the cabinet secretaries, palagay ko isa siya sa pinakabago eh. Kailan lang siya na-appoint? 3 months ago nung pumutok ang flood control scandal. Ayun, in-appoint siya. At nung una, para sa akin, napakasipag niya na parang no nonsense reform, paglilinis. Ang gusto niya ako, tuwan-tuwa ko nung naiupo o umupo as DPWH Secretary itong si Vince Dizon. Lalo na nung sinabi niya, may nabasa akong post na kanyang statement. Ang hirap-hirap ng trabaho kong ito, paglilinis, korupsyon sa ahensyang ito. Kung may makikialam sa trabaho ko, sa paglilinis ng korupsyon na ito, kahit sino pa man dyan, sabi niya, kahit malapit ka sa Pangulo, kahit sino ka ba dyan, pag pakikialaman nila ako sa trabaho ko, I will resign. Wow! Sabi ko, ito na. Ito ang hinahanap natin, mga government officials, yung hindi kapit ko. Yung ang loyalty niya dapat sa Diyos, sa konstitusyon, sa taong bayan, not so much yung nag-appoint sa kanya. Kasi kung ang loyalty mo sa presidente, tanong, sino bang naglagay sa presidente dyan? Di ba taong bayan? So dapat ang taong bayan ang isipin ng isang cabinet secretary, hindi yung presidente. Okay, so ito ngayon, pinakamalaking kapalpakan ni Secretary Dizon sa aking pananaw, opinion ko lang, nung binawi niya yung kanyang pagpayag sa Senado na bawasan ang budget ng DPWH dahil overpriced nga. Umayag siya. Kaya lang nung BICAM na, first time in history ng isang cabinet secretary, nakikialam pa sa BICAM na dapat ang BICAM purely legislative work na lang yan, both houses and Congress lang mag-usap. Tapos nandun siya magpapaliwanag. Sabi ko, wala na ito. Nung sa Senate hearing pa, on his own pa siguro yun, na talagang pumayag siya. Kaya lang, bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Nagbago daw ang script eh. So, mayroong hindi maligaya sa ginawa niya, pumayag na bawasan ang budget. Tapos nagbabala pa siya na babagsak daw ang ekonomiya pag hindi ibalik ang budget. Nawalan na ako ng gana dito kay Secretary Vince Dizon. Plus isa pa yung ang bilis nilang mag-imbestiga basta sa Davao, yung mga Duterte. Ilang pagdating investigasyon sa mga flood control project sa Ilocos Norte at saka sa Leyte, 8 naman. Puros, pati na nga si Secretary Senator Lacson, observation na dyan na wag selective ang ninyo. Every time na magsalita si Secretary Vince Dizon, puro sabi ng Pangulo. Wala na. Ang loyalty niya nasa Pangulo. There's nothing wrong naman kung ang Pangulo, ang kanyang iniisip naman ng taong bayan.
Kaya lang, ano ba ngayon nangyayari? Taong bayan bang inuuna nila o ang kanilang mga aliado? 3 years na. Sobra 3 years na. Ano ngayon? Lalong naghihirap ang ating bansa. For 3 straight years, hindi na-meet ng Marcos Jr. administration ang economic target. Puros palpak. And for 2026, napilitan silang ibaba ang economic growth target ng as low as 5% na lang. Hindi katulad nung panahon ni Tatay Digong, bago nagka-pandemic, more than 6 to 7% ang ating economic target, economic growth per year. Hindi lang target, sayang nga lang at inabutan tayo ng pandemic, kaya biglang bumulusok ang ating economic growth panahon ni Tatay Digong dahil sa pandemic. Ngayon, wala namang pandemic. Ang meron ngayon is leadership crisis, confidence crisis. Wala na. Wala nang, halos wala nang foreign investors mag-invest sa bansa dahil sa talamak ng korupsyon. At ito na nga, pang ilan na ito, hindi ko na mabilang After May 12 election, nag-cabinet revamp kunuhay. Katatawanan, pinag-resign lahat. Tapos ang tinanggal lang si Solicitor General Dardo Guevara lang at saka Dinar. Dadawa all the rest in appoint. Yun pala, sinabi, review namin mga performance and okay sila. Yun pala, DPWH bunuan. Grabing kapalpakan. So ano ngayon, yung ipinagmamayabang nila na flood control projects ni Manuel Bunuan, yun ang downfall ng gobyernong ito ngayon dahil wala na. Nasaan na ngayon si Secretary Bunuan? Inalis nila babalik pa ba yun? Wala na. So ulitin ko, maramihan daw yan na balasahan, sisibakin, siyam na agencies at baka maisama short-lived, pinakamabilis, parang Tore, 85 days lang. Ito naman kay Dizon, I don't know ilang days lang siya. Good luck po, Secretary Vince Dizon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan.